Hirap mag-budget ang ilang consumers sa pamimili ng mga pang Noche Buena dahil sa taas ng presyo ng mga produkto. Ilang araw bago magpasko, nagsitaasan na ng hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng karneng manok at baboy. Mataas pa rin ang presyo ng imported na bigas, kaya't sinusuri naman ng Department of Agriculture kung may profiteering o pananamantalang nangyayari. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Ngayon pa lang sinimulang mamili ni Nanay Sabrina ng ihahanda sa Noche Buena. Paisa-isaan niya ang bili para hindi mabigat sa bulsa. Kasi marami hong kasing gagastusin sa bahay, tapos magbabayad ka pa ng rent, tubig, ilaw. So kung ano yung matitira, medyo susobra sa bonus yun. Siyempre, kukuha na medyo may mga promo, mga ganun para magkasya lang. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, karamihan sa Noche Buena items hindi na magtataas ng presyo hanggang katapusan ng taon. More than 50% ng Noche Buena items hindi nagtaas ng presyo. Tapos yung less than 50% merong taas pero less than 5%. Kabilang sa tumaas ang presyo ay ilang brands ng queso de bola dahil sa mataas na manufacturing cost. Kaya't payo ng DTI sa consumer, pwedeng bumili ng mga tipid packs. Sa pag-iikot naman ng mga opisyal ng DTI at Department of Agriculture o DA sa Guadalupe Market sa Makati, kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo ng mga karne. Ang pork lempo nasa 400 pesos na kada kilo mula 380 pesos noon. Ang isang buong manok naman, 220 pesos na kada kilo mula sa dating 200 pesos. Kaya't para hindi malugi, nagbabawas ng paninda ang ilang stalls. Nagbawas po talaga kami. Kalahati po halos ang nawala. Maalis ang customer pag nalaman nilang ganun kataas. Ayon sa DA, natural lang na tumaas ang presyo ng karneng baboy at manok habang papalapit ang Kapaskuhan. Kasi nga yung demand talaga tumaas. As we all know, meron tayong problema pa sa ASF. So sa baboy talagang expected tumaas. Sinuyod din ng DA ang mga bigasan kung saan mataas pa rin ang presyo. 62 pesos ang benta. Sa akin dapat nasa 50 lang yun eh. So meron ako nakikitang problema ngayon doon sa branding na sinatawag. Doon ngayon tingin ko yung mga importer or brand owners ng importers ng bigas na may brand, doon may profiteering ngayon ako nakikita. Hahabulin nila mga importer na nasa likod ng posibleng pagmamanipula ng presyo. Para sa Agri-Group na Sinag, marapat na magtakda ng presyo sa bigas. Ang tingin natin dapat i-fix yung price sa retail price. Mas effective yun dahil alam ng mga businessman kung anong presyo dapat yung regular meal, anong presyo yung well-milled rice. Walang sagot dito ang DA pero bahagi ng layunin ng 40 pesos na Rice for All program ng Kagawaran ang mahila pababa ang presyo ng bigas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.